Ang first natin gagawin is pwede na to kaagad pero gusto kasi natin ma-highlight yung ma-highlight yung max tsaka minimum. Ay max lang pala kasi yung best month yung kukunin natin per year. So yung i-display lang natin is kada chart natin is 1 year lang na cycle. Hindi natin i-display yung buong span galing 2022 hanggang 2024. So every year lang yung data natin na ilalagay. Then gagawa muna tayo ng title, which is ito, how many tourists visited each month in 2023 or ang year. So gagawin natin yung dynamic, maglalagay tayo ng slicer. Ang gagamitin lang natin sa slicer is going to be, pwede tayong gumawa ng pivot table, pwede din tayong gumawa ng sarili nating table para sa slicer. But in this case, pivot table na lang yung gagamitin natin. Insert lang, tapos pivot table. Nakaklik ako sa table natin ha. Papalitan ko lang yung name ng table natin. Gawin kong data. Insert lang tayo ng pivot table. Tapos dito lang natin ilagay sa gilid muna. Existing worksheet and then click natin dito sa gilid. Yeah, tapos ilalagay lang natin yung year dito sa rows. Ayan, para merong rows dito. Pero, ayan nga, rows dyan. Tapos, slicer natin is mag-insert na tayo ng slicer gamit yung pivot table na ginawa natin. Insert, slicer. Tapos here. Yan yung natin, slicer. Hindi ko dinirect kaagad sa table yung slicer kasi kapag dito ka nag-slicer sa table, nag-insert ka ng slicer dito, hindi yung pivot table yung gagamitin mo. Mag-filter yung table mo. Ayan, mag-filter. So, ayoko dyan. Gusto ko yung mag-filter is yung pivot table natin. So, click, ganyan. Tapos, hide ko lang yung no data. Okay na ata itong settings natin, report. Hindi ko lang i-capture yung guys ha. Pwede naman natin itong i-capture yung 2022 to 2023, ganyan na information. Pero ang gagawin lang natin sa example today is yung yung by year lang, 1 by 1 lang siya. So, at saka pala guys, hindi to kasama sa natin sa series na gagawin ko, sa dashboard series na gagawin natin. Lang to, wala lang to hindi to kasama. Mawala ako ng video, ng live ngayon kasi bored ako. Kating-kati na ako mag-Excel, so gawin natin to. Yan. So, ang gagawin natin is, gagawin lang natin tong aesthetic yung slicer natin konti. Or mamaya na. Mamaya na natin yan lagyan ng design. Ang gagawin muna natin is, muna natin tong data natin. So, pag meron ka ng ganitong guys, meron ka ng ganitong setup na table, or database mo, kung meron kang database, nakakonect sa database yung data mo. Ang gagawin lang natin dito is mag-add lang tayo ng isang column para sa ating highlight. Yung automatic mag-highlight kung sino yung best month sa na yan, sa year na yan. So, ang gagawin lang natin dito is tawagin natin siyang best month. Best month siya. And then magfo-formula lang tayo ng max ifs ata, or ifs max ata. Tapos itututok natin dito sa natin, pivot table natin. So tatawagin natin dito itong cell na to na selected year. Ayan. So ang ginawa ko lang is kinlik ko lang yung cell, tapos pumunta ako dito sa gilid. Tapos ko lang. Ano ba yun? Selected year. Ayan. Napindot ko pala yung para kapag sinabi natin ito, equal selected year, ayan, si 2024 yung lalabas. So kahit dalawa kang click dyan, yung first lang yung natin dito, mare-recognize niya. So meron ding paraan para ma-capture yung both years, pero in our case, yung dito lang na cell yung i-capture natin para sa ating slicers. Okay? And then, ang gagawin lang natin is best month. Kukunin natin yung best month per year.
Paano ba natin kukunin yan? Max ifs. Para maging dynamic siya. Ano bang formula gagamitin natin dyan? Max. Max pala. Ay, if pala. If and or max ifs. Hindi ko maintindihan yung anong gusto kong mangyari. Max range. Ano natin? Tourist. Criteria number 1 is going to be year. Tapos, criteria 1 natin is ito. Click lang natin yung year. Tapos, goods natin yan. Ano natin? Kada year niya, kinukuha niya yung max. Ayan. Kada year. And, so, ang gagawin lang natin dito is, if hindi siya equal sa, tawag dyan, dito sa katabi niya, na tourist, is, gagawin lang natin siyang NA. If, ganyan. Try ko lang to, hindi ko sure kung gagana ba to. If ito is, if ang max ifs natin is equals to ito, then, reflect natin ito. If wala, NA. Yan, so yung mga mga kamax lang niya, yung So balik ko lang guys balik ko lang sa dating formula, yung max ifs na formula. So sa max ifs na formula guys, ang kinuha natin na max range natin is itong tourist kasi yan yung gusto nating kunin, kung ano yung max na value dyan na range na yan. Tapos nilagyan lang natin ng criteria na per year para kada year niya, yun lang yung kukunin niya na max range. Hindi siya titingin sa kabilang year. Kapag yung year niya is 2022, sa lahat ng 2022 lang na range siya titingin. Hindi niya titingnan yung 2023. So, kaya yun, ang sa 2022, ito lang yung max range. Sa 2023 naman, ito yung max range, 138. Ito. Sa 2024 naman is itong March. Ayan lang. So, nilagyan lang natin ng if para if, ang tinignan lang natin is ang result ba dito sa best month natin is same sa tourist na value? So, kinompare lang natin yung dalawang column or dalawang cells. If magkapareho siya ng value, it means siya yung max. Yung month, yung max na yan. Or may max tourist na yan. So, kaya nilagyan natin ng ano ba yun? Yung ko guys, keyboard ko. Kailangan ko natang bumili ng bagong keyboard kasi mayroong ibang keys na, tigas. Kailangan ko pa pipindutin ng ayan. So, if yung result natin sa best month natin sa max ifs is equal to etong tourist, then i-reflect natin si tourist. So, i-reflect natin yung sarili niya. Kaya kama, ang value if true natin is tourist. If hindi naman siya equals, then if hindi siya, for example, dito sa 2022, if hindi siya 137, which is in our case, yung sa first natin na value, hindi siya 137, 137, error siya or mag-spit out siya ng NA. Pero dito sa June, since same sila, 137 is equals to 137, i-release niya si 137 as the result. So, lagyan natin dito ng NA para NA kapag hindi sila equal. Ayan. So, ito, 137, equal siya. So, nirelease niya si 137. So, the rest is hindi naman 137 sila, it means NA sila. Ayan lang yung ginawa natin. And then, ano pa ba? Pwede, teka lang. Kasi ganito yung setup natin. Titignan ko muna kung mag-work ba itong nasa isip ko. Pwede naman ata natin ilagay kaagad ito sa dito na lang kaagad lahat sa pivot table. Tingnan ko lang Kaso nga lang, yung chart natin kapag nasa pivot table naka-base, mahirap itawag dyan. Modify. Tingnan ko lang. Okay natin dito sa list values. Tignan ko lang guys kung ito yung i-reference natin sa sa chart natin. Kung mag-work ba. And then yung refresh para natin to para lumabas to si best month.
Ayan, sa best month. Lagay natin dito. Tapos, hindi to siya count. Dapat sum to. Sum. Ay, max natin to, max. Ayan, para nasa si max lang yung i-display niya mamaya. Na natin. Insert. Tapos, ang gagawin natin dito guys na chart, hindi tayo magba-bar chart dito. Though isa siyang variation ng bar chart, ang gagamitin natin dito is line chart. Line chart yun siya guys. Ito yung mga line chart guys. Tapos itong nasa baba is going to be an error bar. So, line chart yung gagamitin natin dyan na may marker. Ayan, tatanggalin ko lang lahat ng na din sir sa dapat. Salamat Sir Alex. I-hide ko lang lahat ng field buttons on chart. Ayan. Tapos pwede na natin din to i-hide. Delete natin yan. Pwede din yan. And then, pwede tayong mag-add ng access chart later. Pero, mamaya na. Okay. So, as you can see guys, medyo may mukha na yung natin data. Ang nangyari is, etong sum of tourists natin, yan siya yung line chart natin na may lines. Tapos, yung si 137 na nasa max of best month, siya itong orange. Kaya magiging dynamic yung natin highlighting ng best month natin kapag change tayo ng So mag-move yung orange kapag nag-change tayo ng year. At 2024 naman mag-move na naman siya to March. So kaya magiging dynamic yung pag-highlight natin ng data natin. Kapag maganda ganito yung gawin mo kapag ginagawa mo to every week para hindi ka na mag-change ng design ng chart mo. Pero kapag one time lang naman gagawin yung isang task or isang ganitong presentation, hindi mo naman kailangan na gawing dynamic. Kapag recurring lang na report, yan, as much as possible gawin mong dynamic para hindi ka na magmamanual ng add ng labels. Okay, so in our case, tatanggalin ko lang din yung natin. Tawag dito, grid lines. Grid lines nga. Delete ko lang to. And then, sayang sir, di ko nasimulan. Kaka-start lang naman ito. Yung data natin is random lang naman to. Tapos, nag-add lang ako ng pivot table. So, replay mo lang din kapag, Von, gusto mong makita yung start. Pero wala pa tayong talaga. Maliit pa lang yung dinidiscuss natin. Okay, so, ang gagawin lang natin dito is, right-click ko lang to, format chart area. Tapos, gagawin ko lang rounded corners para maganda tingnan yung chart natin. Pero, yung border natin, kasi kapag naka-rounded corners tayo, kapag puti yung background natin, tapos gray yung border, makikita mo yung border. Tapos, ang goal natin dito is, gray yung background ng ng paglalapagan natin ng chart natin. So, ang gagawin lang natin is, instead of gray border, gawin nating white yung border natin. Kasi kapag nag-no line ka dito, hindi natin ma-adjust yung, tawag dyan, yung border corner natin. Hindi natin magagawang rounded. Ang paraan mo na lang dyan is, mag-insert ka ng shape. So, nasa itaas yung, natin, chart. Tapos, sa likod ng chart natin, nandun yung shape na rounded corners. Pero, bakit mo pa gagawin yun? Pwede naman to. White lang yung solid line. So, tingnan lang natin dito para makita nyo. Ayan, white. Tapos may rounded corners na siya. Kasi naka-check yung rounded corners natin dito sa format chart natin. Format chart area. Ayan, naka-check yung rounded corners. So, kitang-kita yung rounded corners. Na-cover ata ng natin, ng camera. Move ko lang yung camera ko guys, dun sa kabila. Okay. Balik ko lang yung comment section kasi mayroon palang nagko-comment. Next naman is, tatanggalin natin yung lines dito guys. Kasi hindi naman to interconnected. Dapat yung lines nito. Lipat ko lang dito sa tignan natin yung natin data. Hindi naman interconnected yung lines dyan. Ang gusto lang natin makuha is yung mga dots niya or yung points niya.
sa line chart natin. So, format data series natin. Make sure nakaselect yung ano natin, tourist natin. Pwede nyo din i-change yung ano guys. Dito sum of tourist, gawin nyo lang tourists. Ayan, tourist. Tapos lagyan nyo ng space kasi kapag yung name nyo dito sa table is naka-tourist na, hindi niya yung i-accept as tourist. Ayaw niyang tourist din. Ay, tourists. Ayan, mag-error yan kasi nag-exist na daw doon sa name field mo. Kasi kapag nag-right click ka dito, show field list, nandito na si tourist. So kung gusto mong tourists din yung lalabas dito, lagyan mo lang ng space. Tourists, tapos space. Ay, hindi ko nalagyan ng space. Ayan na, matigas na nga yung keyboard ko. Ayan, para tourist pa rin yung lalabas sa ano mo. Legend mo in case. Tapos dito naman, best month. Ayan, best month. Tapos space lang sa dulo. Yan. Yan lang yung mga life hacks sa pivot chart, guys. And then, ang goal natin is tatanggalin muna natin tong line dito sa graphics natin. Yan. Dito tayo pupunta tayo sa tourists na series. Tapos dito tayo sa fill and line. Tapos dito sa line na section, no line lang tayo. Ayan, para mga dots lang to. Ito na yung head ng lollipop natin. Ayan. Click natin to. Format data series ulit. Tapos balik tayo dito sa fill and line na button. Tapos punta tayo dito sa ano. Hindi natin to gagalawin yung line na section. Dito tayo sa marker. Ang marker guys, yan yung point, yung circle. So, kapag gusto mong mag-edit dun sa mga circles, dito ka pupunta sa marker. So, dito sa ibang dito sa line hindi na tayo dito pupunta. Markers na tayo mag-edit. So, ang gagawin lang natin is pupunta tayo sa marker options para ma-adjust natin yung marker natin kung gusto niyo maging square, gusto niyo circle na mas malaki yung size, dito natin i-adjust yan sa built-in. Ito may mga choices kayo dito, pwedeng diamond, pwedeng triangle, pwedeng square, pero sa atin circle, ayan. Tapos ma-adjust natin yung size dito. Ayan, pa-increase lang natin yung size, wag masyadong malaki. Ayan. Gawin lang natin 8. Ayan, okay na ata yung 8. And then, next dyan guys is yung ano natin, yung lines natin dyan. Mamaya na natin i-format yung yung kulay. So yung line muna na pababa, itong mga ano natin, stick natin sa lollipop natin. Yan. So ang technique lang dyan guys is mag-add lang tayo dito ng dito tayo sa design, tapos add chart elements, tapos dito tayo sa error bars. Tapos punta lang tayo dito sa pwede nating i-click lang yung percentage ito. Percentage. Ayan, so makikita nyo yung mga error bars dyan guys, kagad. Ayan. Pero yan yung i-modify naman natin. Ayan, ano ko lang, zoom out ko lang konti. So i-click nyo lang yung part ng error bar guys. Pag ito currently nakaklik ako sa circle natin, sa points natin, hindi yan yung gusto natin i-access. Click nyo lang yung error bars. Ayan. Pero pwede lang din kayo pumunta dito para mas madali nyo mahanap. Meron naman dito nakasulat na series. Ayan, best month. Error bars, ayan. Pero dito yung gusto natin gusto natin i-select is yung ano na lang, yung nasa likod lang. Kasi yung best month, isa lang naman yan siya, so siya lang yung ma-apply yan. So gusto natin i-select yung buong yung buong data points natin, which is yung tourist natin na error bars. Para sa lahat, nakaselect, ayan. So ang gagawin na lang natin dito is, punta tayo dito sa, na-select na natin yung tourist Y error bars option. Tapos punta tayo dito sa error bar option. Tapos, minus lang ata yung gusto natin kasi hindi natin gusto yung nasa taas. Yung nasa baba lang yung gusto natin. So, in this case, if you notice, yung nasa baba lang naka-display except doon sa except dito kay best month. Tatanggalin natin yung error bars kay best month. Yan. Tanggalin na lang natin to. No cap. Lang. Pwede naman ata natin to i-delete si best month. Best month. Delete lang natin. Yan. Pindutin nyo lang yung delete guys. Pag nakaselect na yung yan, para dito lang siya kay tourist na Y-bar nagdi-display. Pagkatapos dyan is, tatanggalin din natin yung cap para walang, ganito sa baba, walang paganyan. Sa baba, ito. Para wala to. Yung straight line lang. Okay. Make sure lang, tanggalin natin yung cap. Ayan, no cap, para straight line lang. So this time, i-change na lang natin yung percentage into 100% para 100% pababa yung natin. So, in this case, naka 5% pa siya. So, ngayon gagawin natin 100%. So, 100.
Ayan, para hanggang baba siya. Abot siya hanggang baba. Ayan. So, after nito, since na-configure na natin yung ano natin, stick ng lollipop natin, i-change na lang natin yung ano niya, yung size ng, yung width ng ano niya, tawag yan, ng stick niya. So, punta lang tayo dito sa kailan line, nakaselect yung ano ko error bars ko. Adjust lang natin yung width. Ayan. Ganito ata, ayan. Tapos change lang natin yung kulay to medyo gray, katulad nito. Try natin to. Ayan, parang yan yung nakaselect. And then, punta lang ako sa ano muna guys, Google ko muna para kuha lang ako ng color scheme. Blue color scheme. Search lang ako ng blue color scheme. Pili na ako dito. Ito. Copy image. So, ito yung ano natin. Ito yung color scheme natin. I-paste ko lang sa PowerPoint. Palayin muna natin to. Paste ko lang dito. Ayan. Ayan yung color scheme na gagamitin natin, guys. So, kapag gumagawa kayo ng mga design, ayan. Punta lang kayo sa Google, search kayo ng color scheme na ano nyo. Gusto nyo, marami namang marami namang mga isasuggest si Google, recommend. Ayan. Maganda kasi yung mga, pag may may color scheme na naka-prepare na. Okay, so hanggang kukunin ko lang yung guys, yung ito hirap kasi mag-type pa nito. Kukunin lang natin yung kulay. So pwede lang tayo mag-insert ng dito, insert ng shape for example. Random lang na shape, gusto ko lang kukunin yung kulay. Gusto ko lang gamitin yung eyedropper. Ayan, shape. So eyedropper, tapos i-eyedrop ko lang dito sa ito ata yung gusto nating gamitin, yung violet. I-drop ko lang dito. Tapos nandito na yan siya. Ayan. Gagawin lang natin, punta tayo sa more fill colors, tapos ayan. Same lang din naman kung kakapihin mo tong binigay na hex code, pero kung ayaw mo mag-type, gusto mo lang ganitohin, pwede lang din. Copy ko lang yan. Tapos i-apply natin doon sa natin, sa chart natin. Click natin yung lollipop natin or yung head ng lollipop natin. Tapos pwede kayong pumunta dito sa marker, tapos solid fill. Tapos dito sa sa color, lagay natin yung custom, tapos lagay natin yung hex dito. Ayan, paste ko lang. Okay. Ayan. So, meron na tayong violet na color. Pero, gusto din natin i-apply yung ito, cyan na color. Parang blue na light. So, sa best month yan. Kunin lang natin yung blue dito na color. Shape format. Kunin ko lang tong color na to. Okay. Balik tayo dito. And select ko lang si best month natin kasi gusto natin si best month, iba yung kulay niya. No line to si best month. Ayan. Tapos sa fill, solid fill, tapos ibahin natin yung kulay. Tapos paste lang natin dito. Kulay, ayan. So, si best month pala, maliit pa. Lang. Hindi pa natin yan na-change kanina. Yung lang na-change natin. Yung natin, lahat ng data points natin. Yan, so tayo sa marker. Ang border natin guys, gusto natin para siyang if you notice, para siyang may space dito before sa line. Kung gusto natin ganyan, ang gagawin lang natin dyan is same ng kulay sa background ng chart natin, which is in our case white. So yun lang yung gagawin natin as na kulay as border. So punta tayo dito, click natin yung data natin. Dito tayo sa line, dito tayo ulit sa marker. Tapos, dito tayo sa border na section. Tapos, click natin yung solid line. Tapos, piliin natin yung puti. Ayan, or same color ng background natin. Kung black naman yung background mo, edi black din yung pipiliin mo. Tapos, papalakin lang natin yung width. Ayan. Para siyang lumilipad. Ayan. Pag ganyan yung effect na gusto mo, edi ganito yung gawin mo. Kung hindi naman, it's up to you na. Gusto mo naman darker yung naka-black yung mga circle. Ito, medyo aesthetic kasi ganito, para siyang pin. So, yan yung ginawa ko. Ayan. So,
Kung gusto mong palakihin ulit yung ano mo, marker size, punta ka lang sa marker option tapos size. Adjust natin. So, 9 ata. 9. Ayan. Parang goods naman yan. Pero itong ano natin, best month natin, kailangan din natin to i-format. Ayan. Marker, tapos solid line na border, white din. Tapos parang ano ba yun? Imputan ko ilang size yun. Ito. Size, gawin natin tong malaki para siya ang ma-focus ng data sa ano natin, sa chart natin. Yan, medyo malaki siya. And okay na ata yan. Yes, zoom out ko lang konti. Ayan, medyo goods na. Palakihin ko lang konti yung width ng ano natin, error bar. Parang ganito, 2. Ayan, so parang same na sila ng mukha. Next na lang natin lagyan is add lang tayo dito ng wala yung ano ko, taga lang, wala yung view ng live ko. Add na lang tayo dito ng data label. So right click lang natin yung best month natin. Ito si best month. Tapos ayan, add data label. Itong data label na lumabas, yan naman yung i-configure natin para malagay siya dapat sa taas. So format data labels lang, nakaselect yung data label dapat natin. Tapos above, ayan. Tapos i-show naman natin yung series name para yung title niya dito. Ito yung series name guys. Kung na-change nyo to into best month, edi best month yung lalabas din dito. Ayan. Tapos pwede mo na itong gawing bold. Ganyan. And then goods na din yan. Pag ganyan. Para kapag nag-change tayo ng year, ayan, mag-change din yung best month natin into yung best month na nakaselect. Ayan. So dynamic na siya, hindi mo na kailangan mag-change yung data mo, mag-assign ka na naman dito ng magsusulat ka na naman ng best month sa kabila sa pagka next year mo. Ayan. So ayan. And then itong ano naman natin, itong mga text naman natin, gawin lang natin tong medyo gray para hindi siya yung main focus ng ano natin, ng data natin. Para medyo clean. Yan. Then, pwede na natin tanggalin tong border nito. Or panipisan lang natin yung border ng ano. Kasi meron siyang parang line dito. Pwede natin yung panipisan para kung hindi mo gustong hindi mo gustong masyadong makita yan. Ay, ba yun? Bakit ayaw niya? No line nga. Ayoko namang walang line. Gusto ko meron pa ring line. Ayoko masyadong makapal. Ayan, meron siyang line pero sobrang faded lang. And then, add lang tayo ng chart title. Ayan, chart title natin is, ayan, kapag guys, mostly kapag nag-chart title, maglalagay tayo ng chart title. Pwede naman tong parang tourists by month in 2022, mga ganyan. Mga ganyan na chart title, ayan. Pwede naman ganyanin mo, pero ayoko kasi ng ganyan. So, gusto ko yung may din storytelling din yung mo, chart title mo. So, pwede mo na lang din gawing parang question yung chart title mo. Tulad dito, how many tourists visited each month? Ayan. Each month in 2023 or 2022 in this case kasi nakaselect is 2022, pero gusto natin yung chart title natin is naka dynamic din. So ang paraan dyan, tingnan ko lang kung itong chart na galing sa pivot table is pwede na itong i-equal sign na. Hindi ako masyadong sure dun. Ang formula lang natin dyan is lagay lang natin sa string yung natin, how many tourists visited each month? Oy. Ang ng keyboard ko guys, ang tigas. Kailangan ko na talagang pumili ng bago. Tapos yung selected year ilalagay natin dito and selected year. Para kapag change tayo ng change din yung natin year dito. So try ko lang kung pwede natin tong i-reference. Ayan, pwede naman. Hindi naman siya nagreklamo. Lagay ko lang dito sa gilid para aesthetic. Ayan, papain ko lang konti ito. Tapos bold, tapos medyo darker yung niya kaysa sa other texts.
Yan. Lagyan natin dito. Itong ginawa natin, lagay natin sa taas. Ito namang ano. Yan. Ito yung ginawa natin nasa taas. Yan. So kapag nag-change tayo ng year dito, ayan. Change din yung chart title natin. I-change yun yung data natin automatically. Meron pa naman tayong year dito. Pwede din yan, dyan lang tingnan. Hindi na natin lalagyan ng ano. Pero mas clear kasi kapag nandito sa chart title na yung ano mo. Hindi ka na mag-ask hindi na mag-ask yung audience mo para saan yung chart na yan kasi para saan ba yung chart na yan? Ito yung question mismo. So, dyan mo na lang tignan. Yan yung ina-answer na question dyan. Lagyan natin ng dot para aesthetic. Yan, para siyang merong dot dito. So, goods na goods. Goods na goods yung ano natin. Lollipop chart natin. Kapag ano naman, mag-add kayo ng another, pag ito naman, ganito, masyadong mahaba, ayan. Pero yung ano natin, pwede natin i-modify yan kapag maraming 2020, pag may multi-selected yung ano natin, slicer, ma-modify din natin yung year natin, magiging 2022 to 2023, ayan. Pero hindi na natin yan i-cover sa live natin today. Ayan. Meron ba kayong questions, John? Now is the right time. Maganda din mag-aral ng ano guys, color theory. Kahit yung basic lang, para maganda tingnan yung mga charts nyo. Para hindi masyadong maraming ano. Kasi may nakikita ko minsan yung ibang charts masyadong maraming kulay. Na mas mahirap kasi tignan yan. So, clean chart lang tayo. Mas maganda kasi kapag flat design. Kaya if you notice yung mga mga ginagawa kong charts, hindi ako naglalagay masyado ng mga shadows, mga ganyan, mga 3D effect. Kasi mas nagagandahan ako sa flat design, mas clean and easier to look at. Yan. Meron ba kayong mga questions? Kapag nag-change yung data natin, lagyan lang natin dito. Equals around between natin. Pag ganito naman, 1,000 to 50,000. Masyadong mataas yung range. Refresh natin to. Yan. Kung gusto nyo yung value nito is yung format nito ng natin number is ma-change into like, for example, lagyan nyo lang ng K, ganyan. I-change nyo lang dito sa custom. Ayan. Tapos palitan nyo lang tong format code dito. Sabihin nyo lang, may magkakama pa ba yan o hindi na? Hindi naman ata na. Alam nyo na Ganyan lang ata kaagad. Tignan ko lang. Ay, ito lang. Ano ba yun? Ano ba yung maano siya? Matatanggal yung tatlong niya? Ko lang sa nalimutan ko. Yung matatanggal yung tatlong value. Excel format 8,000. Ayan. Ko lang guys ha. Tignan ko lang. Okay, kama pala to, kama. Ayan, kama pala. K tapos number tapos kama K. Ayan, para 47K, ganyan. Nalimutan yung kama eh. Ayan, meron ba kayong mga questions dyan? Ito, pwede nyo naman din itong palitan din. Same lang din sa ginawa natin. Custom, apply na natin yung K, kama. Ayan. Pag nag-add kayo ng guys, ganito kasi medyo weird kasi yung yung pivot table unless kung magpa-power pivot ka, pero kapag yung normal lang na pivot table sa Excel, most of the time kapag gumagawa ka ng another calculated field, medyo complex kasi dito sa normal na pivot table, hindi niya kaya minsan yung yung mga pag ganito na walang calculated field mismo sa
table mo. Na dito ka lang gagawa sa ano, dito mag-add ka lang ng calculated field dito. Meron siyang mga mga calculation na hindi kaya kapag hindi power pivot yung gagamitin mo. So, in this case, kailangan mo talagang gumawa ng additional column sa data mo o sa table mo. Which is ano lang naman, madali lang naman din. At mas comfortable nga ako gumawa ng additional column na lang kaysa dito sa dito ko iasa sa pivot table. Unless kung mag-power pivot ka kasi may DAX doon, mas tawag diyan, mas flexible yung paggawa mo ng formula. Pwede ba 'to gawang 0? Kapag din pala guys, kapag for example gumagawa kayo ng mga ng mga chart, make sure kapag especially yung mga percent, start nyo talaga sa 0 yung percent na nasa baba. So iset nyo talaga dito sa sa format axis nyo, yung minimum is 0, yung bounds. Saka 0 talaga yan kasi medyo nagiging yan minsan kapag hindi nyo, nag-auto lang kasi to. So kapag yung data mo is naka-start, for example, ng 50% hanggang pataas, sa data visualization nyo, automatic yan mag-50% yung pinakamababa dyan sa pag naka-percent base kayo. Tapos medyo nagiging yung presentation nyo, nagiging parang mali yung dinidisplay niya na kasi instead of 0, simula 0 yung nyo, yung percentage nyo, nagiging 50 kaagad. So para maliit lang yung difference ng ng ibang value or ibang bar. Kapag naka-bar chart kayo, maging maliit lang yung difference. In reality, mataas pala kasi yung range ng nyo, yung data nyo is lang, tawag dyan, nasa kaagad, nasa yung lower bound is naka 50% kaagad instead of 0. Mga ganun na effect. Or minsan, parang ganito siya, parang for example, meron ka nitong 50%, meron ka nitong 75%. Ito naman is 80%. So, for example, gagawin natin table, i-insert tayo dito ng bar chart. Yan, parang comparison lang. Tapos ito naging hindi to 0%, naging example 40%. Ay, 4 lang pala. 0.4 pala. Ano ba 'yan? Tapos ito is ayan, yung max mo is 85%. Ayan. So parang pag tinignan mo dito, sobrang taas ng difference niya from 50 to 75 sa visualization lang na pag for example hindi mo to titingnan, nag-add ka lang dito ng ganyan. Parang ang taas ng niya, taas ng difference niya. Pero kapag change nyo pala into 0 tong minimum, ayan, hindi pala masyadong ganun kataas yung difference. May mga ganyan na issue sa data visualization pag mali yung lower bound tsaka upper bound ng ng axis mo. So lang diyan, be careful lang sa paggawa ng charts na mga ganun-ganun na buhay. So yun lang ata. Kapag meron kayong questions guys, I'm free to answer any questions. Kung wala naman, edi mag-i-end live ako after 2 minutes. Kasi medyo may delay naman kasi yung baka may mag-comment. Mag-next live kaagad ako guys pag mag-next live kaagad ako. Ibang topic naman. Data visualization pa rin, pero ibang topic. So, abagan nyo lang. Mag-next live ako after nito. So, maghintay lang ata kayo ng mga 3 minutes. May another live tayo. Gawa tayo ng bar chart na goods yung visualization. Bar chart na rounded. Kasi walang rounded dito sa Excel. Yun lang. So, wala namang comments. Ayan, mag-end live ako. See you on my next live na lang guys. In a few minutes. Goodbye. Woke Tech. Peace.